Masipag ang mga Pilipino, pero for some reason, karamihan sa atin ay hindi umangat. Karamihan ng mga kababayan natin ay struggling ngayon. Maraming laborer na naghahanap ng trabaho. Marami sa mga kababayan natin ay nagtitiis mag-abroad kahit na kung ano mang trabaho ang pasukin nila, basta lang kumita ng pera. Naalala ko yung kasabihan na sikat dito sa Pilipinas. Yun ay ang kapag may tiyaga, may nilaga. Pero sa panahon ngayon, masasabi mo pa ba na totoo ito? Masasabi mo ba na isang tao na nagtatrabaho sa isang korporasyon ay guaranteed na magiging successful in 30 to 40 years? Sa tingin mo ba mariretain niya yung trabaho na yun? Sa tingin mo ba maliit ang chance na mawalan siya ng trabaho? Most likely hindi. And maraming tao ngayon na kahit matagal na sila sa trabaho nila, natatanggal pa rin sila for various reasons. Pwedeng nalugi yung kumpanya, nagbabawas sila ng tao, or just simply hindi na talaga sila kailangan. Kung isang kumpanya ay nalugi, kahit na sabihin pa natin ikaw ang best employee palagi, matatanggal ka pa rin kasi wala na silang ipapasahod sa'yo. So ngayon, ang tanong, kung hindi tiyaga, ano? Ano ba ang kailangan ko para makasurvive dito sa Pilipinas? Paano ba ako aahon sa hirap sa sitwasyon kong ito? Sabi ni Jim Rohn, isang sikat na business philosopher sa Amerika, if you will change, everything will change for you. To have more, you simply have to become more. Napakasimple lang ang sagot. Kailangan natin pataasin ang halaga natin bilang isang manggagawa, bilang isang worker, bilang isang professional, o kung ano mang larangan ang pinili mo or kung ano man ang skills na meron ka. Ang halaga mo or ang value mo ang magdedetermine kung ano ang pwede mong kitain. Pero don't get me wrong, hindi porket simple lang ang solusyon ay ibig sabihin madali na ito. Simple lang ito maintindihan, pero once na ginagawa mo na siya or tinatry mo na siyang gawin, doon mo na makikita kung gaano ka time consuming talaga and kailangan mo mag-effort para ma-achieve ito. Sa totoo lang, walang madali dito sa Pilipinas. It's either you're lucky or you're wise. You're lucky in a sense na swerte ka sa pamilya o di kaya may pinamana sa iyong ari-arian, mga lupa o di kaya pinamanahan ka ng ownership sa isang negosyo. Pwede rin sabihing swerte ka in terms of talent. Magaling ka sa mga bagay na karamihan ng tao hindi kayang gawin or di kaya meron kang mga katangian or looks na angat sa iba. Pero most of us, siguro 90% or more, ay wala nito. And kailangan natin magsumikap talaga by ourselves and we have to find ways upang makaahon kasi lahat naman tayo gusto maging successful. Gusto natin ng freedom sa buhay, gusto natin makamit yung pagiging kampante sa araw-araw. Ayaw na natin yung lagi tayong nag-worry sa pera or naghahanap ng paraan para lang makaahon and para ma-survive yung araw-araw. Siyempre, gusto natin malagpasan yan. And sadly, maraming tao na hindi na nila nagagawa yan kasi masyado na silang nababaon sa sarili nilang sitwasyon. And earlier on, if they realize na bata pa sila and wala pa silang masyadong binubuhay na mga anak or wala pa silang asawa, doon nila marirealize na, ay, marami pa akong oras, marami pa akong resources para pataasin yung halaga ko. Pero when it comes to the people na meron ng malalaking pamilya and they realize na, ay, ang dami ko palang maling ginawa dati. Ang dami kong mga sinayang na opportunity. Yan. We don't want that to happen to us. And natural lang naman na mainggit ka or makaramdam ka ng konting inggit sa mga taong pinalad, sa mga pinanganak sa mga mayayamang pamilya. Pero sa totoo lang, kung isipin mo, wala namang magagawa yung mararamdaman mo yung inggit. Nilang kasalanan yun kung biniyayahan sila nun. All we can do is focus on ourselves, alamin natin ang pwede natin gawin, and dun tayo mag-focus. So kung hindi ka naman lucky sa buhay, let's say na ang sitwasyon mo ay hindi naman ganun kasama, pero medyo mahirap pa rin. You have to make it a goal to become wiser. Kailangan mong dagdagan yung kaalaman mo.
Wise in a sense na alam mo. Alam mo kung sino ka, alam mo yung mga kakayahan mo, yung mga skills mo, alam mo kung paano kumita ng pera, alam mo kung kung anong gagawin mo sa mga mahihirap na sitwasyon, alam mo kung ano ang dapat mong paglaanan ng oras at tiyaga. And for most of us na alam naman natin na wala pa tayo doon, konti pa lang ang kaalaman natin or ngayon pa lang tayo na kumbaga nagising sa realidad. Mahirap mag-start pero anyone can do it basta meron kang tamang direksyon or plan at focus ka sa mga goals na iyong isiset para sa sarili mo. Alam nyo, kaya naman ng tao magtiyaga sa isang trabaho. Sa isang goal, kung meron siyang negosyo, kaya niyang kumayod talaga. Pero minsan, although masipag tayo and kaya natin gawin yan, mali ang direksyon natin. So kahit ilang taon ka magtiyaga and marami kang isasakripisyo na time and effort, mapupunta lang to sa wala or mapupunta siya sa pagsisisi in the end. So dapat sa start pa lang, alam mo na kung ano ang direction na iyong tatahakin. So ang pinaka-simple advice ko when it comes to your goal to increase your wisdom para yung value mo tumaas is treat your journey as parang umaakyat ka ng hagdan. You have to do it one step at a time. First step muna bago yung second step, and then third step, fourth step. Hindi ka pwedeng from second, tatalong ka sa eighth step. Hindi pwedeng ganon. Kailangan yung akitin one step at a time yung ladder ng journey hanggang ma-reach mo yung pinakataas. Kailangan mo maging patient and kailangan mo maging focus para ma-achieve mo to. At para maging consistent ka, kailangan mo matuto ng delayed gratification na sa ngayon, puro hirap muna yung ginhawa sa mga susunod pa pag na-build ko na yung kailangan kong gawin. Lahat naman tayo gustong kumita ng pera to earn a living, not only to provide for ourselves, but also for our loved ones. Pero unfortunately, when we get the opportunity na taasin yung halaga natin, we avoid that. Kasi ang pag-aaral ng isang bagay o ang pag-acquire ng isang skill takes time and effort, and yung time and effort na yon is something na kukunin mo sa sarili mong oras. So, hindi ka binabayaran dyan. Hindi ka sumusweldo kasi nga nag-aaral ka pa lang eh. Most of the time, magtatrabaho ka sa, let's say, sa umaga, sa regular job mo. And then, on your free time, yun ang isa-sacrifice mo. On your free time, you will try to learn new things. Pero unfortunately, most of the time, if ang aim natin is to increase our value or pataasin ang ating halaga, hindi ito nagpapasok ng pera sa atin. Which is talagang nakaka-demotivate. Hirap na nga akong kumayod araw-araw eh. Maglalaan pa ako ng oras sa ganyan. Bakit hindi ko nilang bigay yung oras na yun sa sarili ko, no? Gawin yung mga gusto ko. May point nga naman, pero the truth is still there. Kung hindi mo ginawa yun, kung hindi ka magsasacrifice ng oras para gawin ito, masastuck ka na lang kung nasaan ka. Hindi ka aangat, hindi ka magiging more valuable, and ang mahirap dyan is you're putting yourself at risk. Delikado ka once na magkaroon ng mga unfortunate events na hindi natin ma-anticipate. Simplest example niyan is pag nawalan ka ng trabaho or tinanggal ka ng isang kumpanya. Bibigyan ko kayo ng isang scenario. Si paring Mark ay nagtatrabaho sa isang kumpanya. Isa siyang company driver. Nagtatrabaho siya as a regular employee and yun lang talaga yung trabaho niya. Service siya ng mga empleyado kung may kailangang ihatid, sundo. Walang masyadong heavy task na binibigay sa kanya. Most of the time, pag nagda-drive si paring Mark, naghihintay lang siya sa labas. Hinihintay niya yung boss niya sa meeting and marami siyang free time. So, ang ginawa ni Mark, pag wala siyang magawa, mahilig siya manood ng mga tutorials sa YouTube. Kung paano magluto ng ulam, kung paano mag-prepare ng iba-ibang cuisine na galing sa ibang bansa. Although hindi marunong si Mark magluto, interesado talaga siyang matuto. And sa free time niya, tinatry niyang practicein yung mga ibang bagay na napapanood niya sa YouTube. And eventually, natuto rin siya magluto. Then one day, tinawag na lang siya ng boss niya at sinabi sa kanya na kailangan na siyang tanggalin dahil nalulugi na yung kumpanya. Umuwi si Mark ng gulat na gulat dahil hindi niya in-expect na mangyayari ito. Kahit na matagal na siya sa trabaho,
Yun lang kadali, isang araw lang tinanggal na siya. Pero naisip ni Mark, ba't di ko kaya i-try magtinda sa harap ng bahay ko ng ulam habang wala akong ginagawa or naghahanap ako ng trabaho. Ginawa nga to ni Mark at kahit papano may bumibili naman sa kanya. Wala ng trabaho si paring Mark, pero pumapasok pa rin yung pera dahil dun sa mga natutunan niya back then, nanonood siya ng YouTube. Kahit papano nakakaahon siya sa unexpected na pangyayari. Kung hindi pinili ni Mark back then na manood ng YouTube or matuto magluto, sa tingin niyo ba same yung scenario na mangyayari sa kanya? Ano kaya mangyayari kay paring Mark kung hindi siya marunong magluto? Paano kaya yung pang-araw-araw nila mag-anak? Ano kaya mga problema ang haharapin niya pag gano'n na nangyari? Tama ba ang desisyon ni Mark na matuto at dagdagan ang kanyang kaalaman? Masasabi mo bang tumaas ang value o halaga ni Mark after niyang matuto magluto? Alam ko na this is a very vague example. Hindi naman porket natuto ka magluto sa YouTube ay makakapagbenta ka na and kikita ka. Gusto ko lang i-point out sa example ko na to na ang scenario na since Mark studied cooking, dahil si Mark nag-aral magluto, he was able to survive losing a job. Nalagpasan niya yung unexpected na trial sa kanya. Becoming valuable is a key to success. Pataasin mo ang iyong halaga and magiging ready ka sa mga pagsubok na dadaan sa iyo. Sa panahon ngayon, swerte tayo dahil mas madali na makakalap ng wisdom, lalo na dahil sa internet, dahil sa YouTube, sa Google. I-search mo lang sa Google, I want to learn how to cook. Tagalog pa nga lagay mo eh. Paano magluto ng adobo? Paano magluto ng sinigang? May step by step na dyan. And ang kailangan mo lang talaga ay effort. Then babalik tayo dun sa pinaka-main topic natin, yung effort. And what I'm trying to say here. Ang effort natin, wag natin ilagay sa mga maling bagay. Sa mga pointless na bagay. Wag tayong kayod ng kayod lang sa trabaho. Kailangan isipin natin kung ano ang gusto natin makamit. Kung ikay nagtatrabaho ng 8 hours to 10 hours a day, for what? Para lang sa pera? Para kumita ng pera? Hindi magandang mindset yan. Dapat may goal ka. Yun ang dapat mong abutin. And if you have a goal in mind, you really have to improve yourself para makamit yun. How to improve yourself? Hindi mo naman kailangan pumasok sa school. Hindi mo naman kailangan mag-enroll. Simply by watching tutorials or reading books, nadadagdagan mo na yung kaalaman mo. Pag nagpa-practice ka mag-English at natututo ka one at a time, tumataas na yung value mo. You're treating life here like a game, para siyang laro. Sa konting mga effort mo, tumadagdag yung experience mo. And sa mga bawat skill na nakukuha mo, ay lumilevel up ka. Kung ganito ang way of thinking mo, mas magkakaroon ng direction yung ginagawa mo. Swerte tayo dahil sa pagkuha ng wisdom, kailangan mo lang ng oras at tiyaga. And congratulations, kung isa kang matyaga na tao, meron ka ng isa sa mga to. Kailangan mo na lang ay maglaan ng oras. Alam mo na ngayon kung anong kailangan mong gawin, kung saan mo kailangan mag-focus. It's all about perspective o kung ano bang nakikita mo sa paligid mo. Kung paano mo nakikita yung buhay mo, pamilya mo, trabaho mo, kung paano mo nakikita yung mga nangyayari ngayon sa bansa natin, sa mundo. This is the way to set up your mindset kung paano ka mag-isip. And if yung perspective mo is, ay, kailangan kong pataasin yung value ko, you're on your way to success. Hindi kayo ba nga tulad ng mga tao na nag-iisip na, basta kumayod lang ako ng kumayod, eventually, papasok din yung pera. Kung nakikita mo na ang pagkayod ng pagkayod, ng walang direksyon, ay ang way to success, it will only lead to failure. And ang nakakalungkot dyan is, malalaman mo na lang to later in life, pag medyo matanda ka na, 40s to 50s, medyo mahirap na siyang habulin. And marami ng mga bagay or decision na nagawa mo na hindi mo na may babalik. Remember, do not work hard. Work smart. Kailangan may goals tayo, may target tayong makamit. Hindi tayo pwedeng laging bahala na si Batman. Kasi sa totoo lang, hindi naman kayo sasagapin doon kapag baon na kayo sa problema. Gusto mo maging manager sa pinagtatrabahuhan mong restaurant? Maghanap ka ng skills para maging qualified ka for promotion.
Tanungin mo yung manager mo kung baka pwede ka niyang turuan sa mga iba't ibang trabaho niya. Kung willing naman siyang turuan ka or ipasa sa'yo yung mga wisdom niya, why not? Maraming taong hindi pinipili yan. Minsan yung iba pa, petiks-petiks lang or wala silang pakialam, basta sumahod sila. Huwag ka maging katulad nila. And magtataka yung karamihan ng tao, bakit siya, bakit ganun, bakit ako hindi? Well, yun ang sagot. Dahil sila, sa kanila, sa mga desisyon nila, hindi nila pinili na maging more valuable, hindi nila piniling gamitin yung oras nila sa wasto. So, nandun sila. At ikaw, kung pinili mo naman na gamitin yung oras mo to make yourself valuable, to increase your worth, increase your skills, mas angat ka sa kanila. And ikaw, hindi ka magtataka kung bakit ka ganyan and kung bakit sila nandun. Learn to work hard on yourself, not on your job. Kasi at the end of the day, kung ano mang tinatrabaho mo sa trabaho mo, hindi mo naman may uuwi yan. You're adding value to your company kung saan ka nagtatrabaho. And if you're just new, kung baguhan ka lang and tinitrain ka lang, yes, may makukuha kang skills, pero may hangganan yun. Darating din sa point na hindi ka na nag-grow. Nandun ka na lang sa trabaho mong ginagawa mo araw-araw. So you have to seek. Kailangan mong maghanap ng kaalaman. Huwag kang titigil sa pag-search ng wisdom. Lagi kang maghanap ng mga bagong bagay na magpapa-improve sa'yo. At yung mga bagay na yan, yung mga skills na matututunan mo, yan ang madadala mo na hindi mo makukuha sa trabaho mo. Kumbaga yan ang magiging assets mo sa iyong sarili na walang makakakuha sa'yo. Pwedeng kunin ng mga employer mo ang iyong trabaho, pero yung skills mo, yung experience mo, yung work ethics mo, and especially yung wisdom na nakuha mo throughout working and studying, sa'yo yan. Walang makakakuha yun sa'yo. So ngayon tanongin mo yung sarili mo, ano nga ba ang halaga ko ngayon? Ano ba ang level ko ngayon kung meron ngang level sa buhay? Nasa level 1 ba ako? Level 2? And slowly marirealize mo, kaya pala ako ganito. Kaya pala ganito lang yung sinusweldo ko, ganito lang yung trabaho ko. Kasi kulang ako sa kaalaman, kulang ako sa wisdom, kulang ako sa skills. Kailangan kong dagdagan to. And ngayon, meron akong internet, may mga libro, may mga taong nagsishare ng wisdom nila online. Bakit di ko to gamitin? Most of the time, libre lang to. Maraming tao dyan na tinitake for granted kung ano ang meron tayo ngayon. Kaya kahit na sa panahon ngayon napakaraming libre, wala pa rin umaahon kasi marami ng tamad. Dati kulang ang resources, dati walang internet, kulang ang information na available, pero maraming masipag. Ngayon, baliktad. Nandiyan na sa harapan nila, hindi pa nila kinukuha. So ngayon ang tanong, ikaw ba'y isa sa mga taong yun? Mabubuhay ka na lang ba na nakahiga and wala kang gagawin? Nasa sa'yo yan. So after hearing this, tanungin mo ang iyong sarili. Tanungin mo kung bakit. Bakit ka na sa sitwasyon na to? Bakit ganito lang ang trabaho mo? And maybe now, alam mo na yung sagot. Alam mo na kung anong kailangan mong gawin. Ano ang mga aksyon na dapat mong simulan? Ano ang dapat mong pagtuunan ng pansin at bigyan ng effort at oras? Yan ang magsisilbing simula ng iyong journey towards success and freedom.